Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ito ay pinamagatang Himagsikan ng mga kaluluwa sa bundok Cordillera. Sa tuktok ng malamig at mapanglaw na kabundukan ng Cordillera, may isang baryo na halos hindi mapasok ng mga dayo. Sinasabi ng mga matatanda na ang bundok na iyon ay hindi basta bundok, kundi isang libingan ng mga sinaunang mandirigmang hindi nabigyan ng maayos na paglilibing. Kaya't mahigpit ang bilin, huwag kayong gagawa ng ingay pagdating nating gabi at huwag ninyong gagalitin ang mga espiritu. Isang araw, dumating ang 5 kabataang taga Maynila, sina Marco, Lisa, Joanna, Carlo at Dennis. Ang kanilang balak, maghiking at magkampo sa tuktok. Bago sila umalis, isang matandang babae ang lumapit at nagbabala tungkol sa mga kaluluwang nagbabantay sa bundok. Ngunit tawa lang ang isinagot ng grupo, iniisip na isa lamang itong kwento ng matatanda. Habang umaakyat, ramdam nila ang kakaibang bigat ng hangin. Ang hamog ay makapal at may mga matang animoy nakamasid mula sa kagubatan. Si Joanna na may sensitibong pakiramdam ay nagsabing parang may sumusunod sa kanila, pero pinagtawanan lang siya ng mga kasama. Nang sumapit ang gabi, nagtayo sila ng tent. Doon nagsimulang magpakita ng palatandaan ng bundok. Una ay mayabag na parang martsa ng maraming paa, kasunod ay tunog ng tambol na dahan-dahang mahang umaalingaw-ngaw. Nang silipin ni Carlo ang lupa, nakita niya ang malalalim na bakas ng paa, hindi normal, at wari galing sa mga taong matagal nang wala sa mundo. Pinilit nilang magpahinga, ngunit pagsapit ng hating gabi, biglang namatay ang kanilang apoy. Bumaba ang isang matinding lamig at sa dilim ay lumitaw ang mga aninong mandirigmang kalansay. Nakabahag sila, may hawak na sibat at kalasag at ang mga mata ay nagliliyab ng pula. Lumapit ang tila pinuno ng hukbo at nagsalita sa tinig na dumadagundong. Kayo'y mga dayuhan na gumising sa aming himlayan. Wala kayong karapatan dito. Nagsisigaw ang grupo, ngunit bawat sigaw nila ay nagbalik sa kanila bilang tinig ng daang libong kaluluwa. Ang lupa ay umuga at mula roon lumabas ang malamig na kamay na biglang humila kay Dennis. Wala siyang nagawa kundi ang magpumiglas at sumigaw hanggang sa tuluyang lamunin ng lupa. Nagkagulo ang 4 na natira. Tumakbo sila, ngunit saan man sila pumunta, lumilitaw ang mga mandirigmang espiritu. Si Lisa ay nakakita ng isang diwata na nakaputi at may mahabang buhok. Umalis na kayo kung gusto ninyong mabuhay, bulong nito. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang sibat ang itinarak ng isang espiritu sa kanyang anino. Biglang nanghina ang katawan ni Lisa at bumagsak na wala ng ulirat. Nagpatuloy sa pagtakbo sina Marco, Carlo at Joanna hanggang sa makarating sila sa isang kuweba. Doon nila inakalang ligtas sila, ngunit mas matindi pa ang sumalubong sa kanila, mas maraming anino, mas matinding lagim. Lumapit muli ang pinuno ng mga mandirigma, mga walang galang. Kailanman ay hindi na kayo makakaalis dito. Isa-isang bumagsak ang kanilang mga tuhod. Ang paligid ay umikot at ang sigaw ng mga kaluluwa ay tumagos sa kanilang isip. Kinabukasan natagpuan ng mga taga-baryo ang kanilang mga katawan. Si Marco at Carlo ay nanginginig at wala ng ulirats para bang natuyuan ng kaluluwa. Si Joanna lamang ang may natitirang hininga, ngunit ang kanyang isip ay tuluyan ng nagiba. Araw-araw mula noon, nakikita siya ng mga taga-baryo na nakaupo sa gilid ng daan, nakatitig sa malayo at paulit-ulit na binubulong. Huwag kayong gagawa ng ingay sa bundok, huwag kayong tatawa, huwag kayong sisigaw. Mula noon, walang sinumang naglakas loob na muling akyatin ang bundok ng Cordillera, sapagkat ang bundok na iyon ay hindi para sa tao, kundi para sa mga kaluluwang hindi kailanman matahimik. Ang pagsunod ng mga anino sa bundok Pulag. Matapos ang lagim na nangyari sa isang grupo ng kabataan sa isang bundok ng Cordillera, kumalat ang balita sa mga baryo. Ngunit imbes na matakot, mas lalo itong nagbigay akit sa ilang manlalakbay. Isa sa mga paboritong puntahan ay ang bundok Pulag, kilala bilang Playground of the Gods, dahil sa dagat ng ulap na matatanaw sa umaga. Isang grupo ng mga hikers ang nagpasya ring sumubok. Hindi nila alintana ang mga kwento ng kababalaghan. Ayon pa sa isa, hindi tayo papatalo sa takot. Adventure lang yan. Ngunit sa gabing yon, nang sila'y magkampo sa tuktok, hindi dagat ng ulap ang bumungad kundi dagat ng mga anino. Mula sa ulap ay may mga hugis taong unti-unting nabubuo, mahahaba ang mga kamay, walang mukha at tila umiiyak ng dugo. Isa-isa silang lumapit sa mga hikers at paulit-ulit na binubulong. Bakit kayo nandito? Hindi ito para sa inyo. Nagtakbuhan ang ilan, ngunit kahit saan sila tumakbo,
ang mga anino ay sumusunod, dumarami at humaharang sa kanilang daraanan. May isa na biglang nawala ng katawan sa harap ng mga kasama, naiwan na lang ang kanyang anino na sumama sa karamihan. Nang pumutok ang unang sinag ng araw, biglang naglaho ang lahat. Ngunit 4 na hikers ang hindi na natagpuan. Sabi ng mga lokal, baka raw tuluyan ng naging bahagi ng dagat ng ulap, mga kaluluwang hindi na makakabalik. Hanggang ngayon, tuwing madaling araw may nakikitang mga aninong naglalakad sa tuktok ng bundok Pulag, mga multong nakisama sa ulap, naghihintay ng susunod na aakyat. Paalala, ang kwento ay katang-isip lamang at walang katotohanan. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan.